Welcome to Vlogmas 2025! As I am filming this, I am currently stuck in my bed with injuries. If pinafollow niyo ako sa Instagram, you already know why, but I had a toenail surgery. And that's the reason why naisip ko na ito na lang ang first topic ko for Vlogmas. Total, ito naman ang pinaka-requested kong video for the past 2 years, 3 years. Di ko alam, pero ang tagal ko na kasing hindi gumagawa ng updated jewelry collection. So finally, we are here in bed. Alam mo, isip kasi malapit na nga kaming mag-Vlogmas. And ang plano ko sana is magma-mass filming ako this week, pero nagka-surgery ako. So, wala pa ako na-film. And then, isip anong pwede kong ma-film kahit na nandito ako sa bed. Kasi okay naman ako from my ankles up. Sayang naman ang aking energy and time. And this is what I thought of. So, this is the reason why this is our Vlogmas Day 1 topic. My updated jewelry collection. Anyway, since sobrang dami na nito, tagal nang nire-request to, pero hindi ko siya magawa. Main reason is because ang dami na nila and hindi ko na masyadong ma-remember saan galing yung iba dito. So, bahala na. I-rundown na lang natin isa-isa yung mga naaalala ko because if mag-focus tayo sa details ng bawat isa nito, baka buong Vlogmas 2025 ay ito na lang ang topic. Okay? So anyways, very casual lang to while I'm in my bed. Let's start with my earrings. Nalalagyan. Lahat sila ay nakalagay sa mga velvet containers na ganito na puro himulmul na. And then I also have silica gels in each lalagyan. Plus meron din siya sa loob ng aking cabinet for the moisture. Okay. First of all, yung suot kong mga earrings. This one, the bubble earring na ganito, this is from Adornos Jewelry. Most of these collection pala, if pinapanood niyo yung aking mga Bihis With Me videos, are primarily from may mga suking tindahan na talaga. So may mga paisa-isa lang nung nagsistart pa lang ako mag-collect kung saan-saan ako bumibili. Pero ngayon, iisa na lang talaga yung mga pinagbibilhan ko na tindahan. So if I want something customized na gold, I would either go to Adornos Jewelry, number 1, Talin Jewelry, which was artifact gold before, and Marcy's Jewelry. Tapos, lahat ng pearls ko are from Modella Filipina, and lahat ng diamond pieces ko are from Bag Full of Glitter. But the rest, yung dati, yung mga nag-explore pa ako ng mga bilihan, kaya kalat-kalat. Bago pala tayong magsimula, a little backstory. I started collecting my own real jewelry with my own money when I was in Dubai. So that was 2015. Doon ako nag-start kasi nga, nasa Middle East ako. So mas mura ang gold, napapadpad tayo sa gold souk. Doon ako napahilig. And then, pag-uwi ko ng Pilipinas, yun, tuloy-tuloy na nakikita ko sa post ni Maggie Wilson, si Marcy's Jewelry. Gustong-gusto ko nga mamili. So finally, may nakita ako na online, na fashionable, yung trendy na gold jewelry na pwede ka pang magpa-customize. Kaya doon na nag-start yung love ko for gold jewelry. Pero, since birth, naka-gold naman kami talaga. Kaya, meron na kaming mga gold pieces talaga ever since because sa Saudi kami pinanganak. And every occasion sa buhay namin, like graduation, debut, binibigyan kami ng lola namin ng something na jewelry piece. Pare-pareho kami. Like, lahat kami makakatanggap ng ganitong bracelet. Pag graduate ng grade 6, yung charm bracelet na isang laka na namin ni ate lahat. Diamond ring, pag debut, mga ganon. Actually, na isang lako na lahat. Wala na natira sa mga base ni Lola. Ang kaisa-isang natira na lang na jewelry piece ko nung hindi ko pa sariling pera from my mommy, from my lola is itong necklace na to. Ayan. Dalawa yung pendant. Itong heart na to, tsaka itong small pendant na, sino ba to? Si Jesus. Mama Mary. Yan. Plus this necklace. I have been wearing this since birth. Actually, isang lako rin to nung kabataan ko. Pero, siya lang ang bukod tanging tinubos ko. But the rest... Ay, nako, ang aking mga childhood mistakes. Wild childhood. So, sobrang hilig ko talagang mag-shopping. Kami ni ate. Mahilig kami sa mga walang kwentang bagay, clothes, mga Hello Kitty, mga plastic. Yung mga ganon, typical na bata ka, wala kang alam. Tapos yung aming maid at that time, yun yung nagturo sa amin or nagmulat sa amin magsangla. Tapos sila yung nagsasangla. And then, bigyan na lang sa amin yung money namin. Ganon yung nangyari. Kaya, napahilig kami ni ate na, nagkakamani kami. Kaya watch out for your kids
kids kung kayo ay nagbibigay din sa kanila ng mga jewelry na ganito. Because yun yung nangyari sa amin ng ate ko. We ask our angels at home to bring it to the sanglaan, tapos binibigyan na sa ng pera. Tapos hindi namin na alam kung magkano ba talaga. Wala kami mga resibong hinahanap. It's because gusto lang namin yung pera. So we can buy clothes and yung aming mga collection. That was mga high school pa kami. So yun ang kwento ng mga gold. Kaya finally, nung nakakabili na ako, nag-collect na talaga ako ng bonggang-bongga. O diba? Simula pa lang, ang dami ng kuda. O di humaba na. Yun yung backstory of my love for jewelry. And also, I really love fancy jewelry before kasi maarte nga ako, mga accessories ako. But then eventually, nung medyo mas careful na ako with my finances, dun ko din na-realize na I will stop buying not real gold jewelry and just invest on nice real gold jewelry na pawnable kasi at least trendy na rin sila. Buti na nga lang ganun na hindi na yung mga baduy na style and pwede nang magpa-customize. So sometimes pag may nagugustuhan ako sa Pinterest na style, papagawa ko na lang sa jeweler ko. Tapos pagka hindi ko na siya gusto, ipapatunaw ko na lang siya. And then papagawa ko ng bagong style. At least, real gold pa rin siya and the value stays. Okay, let's start na talaga. Ito yung palagi kong suot and palagi natatanong sa akin where this came from. This evil eye pendant at saka itong smiley pendant na mother of pearl ata to. These are from Marcy's Jewelry. Again, yung jeweler na nakita ko kay Maggie Wilson. Yung mga necklace chains ko, halo-halo na sila. So, hindi ko na maalala kung saan sila galing, kung saan ko sila nabili. But, mostly, sa kanila lang din. Nagkakapalit-palit na lang yung mga pendant kapag kasi nag-change ako. Also, I'm so sorry but hindi ko rin alam yung mga tawag sa mga chains, ganyan. Kasi hindi naman ako ganun ka-expert. I just go for the itsura and the value. But, I don't know yung mga style. So, hindi ko masasagot. Pasensya na kayo. But, itong kind of chain na to, yan. Subok ko na everyday jewelry na hindi maputol. Dami ko ng mga maninipis na chain na naputol, nagbuhol-buhol kapag nagle-layering ako. So, nalaman ko na lang din along the way kung alin yung mga necklaces ko na hindi ko pwedeng pangtulog or hindi ko pwedeng pag-layering, ganyan. So, yan. This one, tsaka yung aking necklace from nung baby ako. Sila yung mga talagang kahit anong mangyari, never naputol sa akin. And also, if gusto mo yung mga everyday jewelry talaga, mas better yung 14K tsaka 18K gold. Usually, 14K talaga pag yung mga maninipis yung design kasi mas matigas yun. Kumbaga, pag 24K gold kasi mas pure yung gold niya, mas maraming gold content, kaya malambot. Ito yung easiest way na pwede mong maintindihan. So, 24K, siya yung pinakamalambot kasi siya yung pinaka mas pure na gold. And then, 22K, 20K, 18K, 14K. Lumiliit yung percentage ng gold kada bumababa yung number. So, lumiliit yung value niya, but mas matibay siya. Sana may sense, no? Kasi, kaya siya mas matibay kasi may halo na siyang ibang kinds of bakal. Hindi ko alam. Like silver or something. Pero may halo na siya. Gets niyo ba? Hindi na siya pure gold. Kaya, mas mura. Mas mura mo siya masangla or mas mura mo siya mabibili. But if ang hanap mo nga is yung everyday jewelry, then go for 14K or 18 gold na setting. But if ang hanap mo is for investment, then go higher like 22K, 24K. Or if makakapal naman yung mga gusto mong styles, edi okay lang yung mga 24K na mga ganyan because hindi naman siya madaling masisira. If that makes sense. But I also learned from when I was in Prague, na binibili ko yung aking mga sing-sing, mga gemstones na jewelry, mostly, they use daw talaga 14K kasi nga, since mas matigas siya, it holds the stones or the gems better. So, mas lesser chance na matanggalan ka ng bato kasi mas matigas nga, mas matibay yung 14K. So, most of the alas doon, mga 14K and 18K, but mostly 14 daw. Hindi na tayo nagtuloy-tuloy sa collection, pero yun lang yung mga some things that you might wanna know, especially if you're starting collecting gold pieces. Itong aking mga bubble earrings are from Adorno's Jewelry. Itong maliit na earring na to, I think this one is from Artifact Gold. Pero nung hindi pa sila nagko-customize, nung bumibili pa sila sa Saudi, sa Gold Souk. Kasi ang may-ari ng Artifact Gold before, well, until now, is FA sa Saudiya. Doon nag-start, doon din ako bumibili-bili. Dalawa na sila eh. Nag-separate na silang magkapatid. Isang The Artifact Gold, tsaka isang Talin Jewelry. Anyways, let's proceed sa mga naaalala ko na mga jewelry. This one, alam mo, hindi pa tayo nagsimula, pagod na ako kasi hindi ko talaga maalala lahat. These ones are an example of things that I saw sa Pinterest na pinagawa ko lang din kay Artifact Gold. Yan, ganyan siya. Isang malaki, isang maliit kasi sinastack ko siya na dalawang magkasunod na ganun. Okay? O yun, o Artifact Gold.
nakaisa din. This one naman is hoop earrings. I believe this one is also from Artifact Gold. Pinagawa ko rin ata to. Ganyang kind of hoop. Medyo mas makapal-kapal at mabigat-bigat na ito. And then this one, also from Artifact Gold. Alam mo, tinawag na ata nila tong kuko earrings kasi parang nung after kung gawin yung video ko before, daming umorder sa kanila ng ganito kagaya daw kay Miss Kuko. Kaya naging kuko earrings na siya. But this one, another hoop earrings from Artifact Gold as well. Tanda ko, nabili ko din to sa Dubai pero 11K lang to. So, hindi na siya pawnable. Tapos, meron siyang zirconia stones. Wala lang. Natuwa lang ako sa kanya before kasi parang pang third butas. Tapos ngayon, ano na siya, ang pangit na. Parang kumupas na yung gold niya. Needs cleaning there. At nahulog ang kapartner. Pag mga 11K, 14K, may tendency talaga na para siyang magta-tarnish. Pero kailangan lang siyang i-polish. Ganun. That's why you have to keep it in velvet lalagyan or trays. And then put silica gel to ilayo siya sa moisture. This one is also very pretty. This one is from Artifact Gold as well. Puro Artifact pala hikaw ko. Pero ang ganda nito kasi wala pa akong ganitong kind ng earrings. Wala siyang lock. Tapos dangling siya na ganyan. Sana nakikita niya kasi hindi ko nakikita. But may flower, tapos may dangling siyang paandar na ganyan. Sobrang nice. Dalawa yung pinadala nila sa akin ganito. Isa for myself and then isa na pang giveaway sa Kumares last time. I think vlogmas din ata yun. Super pretty. And then I have these that I ay, nako, napaka-bora ako. But this ones I got when I was in Hawaii last year. So, naghahanap ako ng something that I wanna buy for myself na as a remembrance ng aking first Hawaii trip. So, I got this from the store na Hoku. 14K gold lang din to. Siyempre, yung isang piraso nito nawala. Nawala siya. Akala ko sa airplane or somewhere. Nung araw na bumalik na kami ng San Jose. Nung araw na umuwi kami from Hawaii, nawala siya. So, akala ko nawala na siya sa airplane or somewhere in Hawaii. Kasi naka-sleeveless. Tapos, pagdating namin ng Bay Area, malamig na, so nag-sweater ako. Kala ko natanggal. Pero nung nandito na ako sa Pilipinas, nakita ni ate sa bahay nila na vacuum daw. Pero ayaw na niya ibalik sa akin. Finders keepers daw. Nakakabuisit. So, isa na lang siya, no? Ito, dalawa pa, yung shell na ganyan. Pero ito, nawala ko talaga. You know what's funny? Nawala ko siya nung nasa bantayan kami habang nag-shower ako sa hotel. Ramdam ko natanggal habang nag-shower ako. Pero nawala na siya sa sahig. Di ko na siya makita. Ang tagal ko siyang hinahanap kasi nga mapapagalitan ako ni Don. Hindi ko na siya nahanap. I think nagpunta siya sa ilalim ng tub kasi parang may elevated yung tub. Nawala. Tig isa na lang sila. Ano ba yan? Wala pang isang taon na wala na. Okay, what else do we have here na mga naaalala ko? Hindi ko na sila naaalala. Yung ibang mga hindi ko na naaalala, hindi ko na lang ipapakita kasi what's the point? Okay, I have here this pearl earrings. Pangit na. Parang ipapaset ko na lang siguro sa real gold. Siguro hindi real gold yung hardware nito. The very first pearl earring that I bought with my own money. Oh my God, I forgot. Pero sa isang pearl farm siya when we were traveling. Kaya ako binili. Because, yeah, real pearl. So pretty. It's pink. Pero, yun, pangit na yung hardware. And then, I also have another one that I got. Ito naaalala ko kung saan ko binili. This one naman sa pearl farm in Vietnam. Parang siyang violet na iridescent. Yan. Pangit na rin ng hardware. Siguro mga ano lang to, silver hardware yung pinagkakabitan. Siguro papaset ko siya somewhere else. Ito sa Palawan ko to nabili. Yung alam mo yung naglalako. Real ng mga pearls. So pretty. So, para meron na akong Philippine perlas ng silanganan. The rest of the other pearls that I have now are all, alam nyo na, from Modella. So, run through natin isa-isa. One. Modella. Modella. Sobrang ganda ng mga Modella na ito na kakaiba. Modella also. And last. So, I guess those are the earrings in this case. Meron pa akong konting mga earrings pala dito. Ito yung aking bit every time ngayon traveling. This case is from Muji. And I love it so much dahil ito dito ko nilalagay yung mga necklace. Dito yung mga watch. Tapos dito yung mga ring. Nandiyan nakahilerang ganyan and then earrings. Itong donut hoops, again, is from Adorno's Jewelry. Ito yung pinag-giveaway natin last year ata sa Vlogmas. They sent two, one for me and one for the Kumares. It's one of my favorite hoop earrings. Sobrang ganda. Modella itong pearl. I have a diamond earrings na heart from Bag Full of Glitter. Ito ata hindi to real gold. This one is a twisted hoops na nabili ko sa Nordstrom last year na na-states ako kasi nakalimutan ko magdala ng hoop earrings. So, bumili ako sa Nordstrom and hindi yan real gold pala. Dapat pala hindi ko sinama dyan. And this one, I believe, is itong hoop earrings na to.
Hindi ko maalala. Saan galing? May konting earrings pa pala ako dito sa lalagyan ko ng mga rings. Hindi ko na rin sila lahat naaalala. Itong mga pearls, iba-ibang sizes. Minsan sinastock ko silang ganyan. From Modella also. And then, all of my diamond earrings. This one is my very first diamond earrings. Hindi ko pa kasi kayang bumili talaga. But pangarap na pangarap kong bumili ng 1 carat na diamond earring. So ito, 1 carat face pa lang. Hindi 1 carat na buo. That is the goal. With gold hardware. Bag full of glitter. And then I also have this. Ang tawag ata dito parang fertility something na leaf. Diamond also. Sobrang ganda niya dito sa third butas. Bag full of glitter also. Hindi ko maalala kung saan galing tong isang pair. 2 pairs kasi to ng diamond. Hirap. Diamond stud na super maliit. Yung isa, galing to sa live na nadaanan ko lang randomly sa Facebook. Nagla-live sila. They are from Japan. Nag-mine ako and then binayaran ni DTB. Isang stud earrings na diamond na ganon. Tsaka ito. It's a diamond pendant like this. Na may necklace. Di ko alam kung alin dito yung necklace na kasama. But this diamond pendant. Yan. Bigay sa akin ni DTB nung pandemic. From a live seller sa Japan ng mga Japanese jewelry. Okay. Yay! Tapos na tayo sa earrings. Now, we have kahoy ring. Actually, kay Don the Builder tong kahoy ring na to. Every time na may mga nakakasalubong ako sa mall or anywhere, na first time ako nakita, pag nakita nila yung kahoy ring ko daw, sure na silang ako yun. Kasi sometimes di daw sila sure kung ako ba yun. Pero, pag nakita daw nila sa kamay ko na yung kahoy ring, kasi kumagits, tuwan-tuwa sila pag nakikita nila yung kahoy ring na suot ko. So, this is mine. Actually, pangalawa ko na to kasi yung unang-unang ginawa ni DTB sa akin, ginawa niya nung pandemic. Naputol ko na. And then, gumawa siya ng bago gamit Nara. If follow niyo yung renovation journey namin sa Lipa House, yung bahay namin punong-puno ng Nara furniture. So, doon galing to mga to. Gumawa na siya ng Nara para mas matibay na. Kaya ito, sobrang tagal na nito. Pero naputol ko rin eventually. But then, nilagyan niya ng, ano nga tawag dito, basta may something siyang nilagay. Yan yung akin. Tapos ito, kanya, ginawan din niya yung sarili niya, pero never niyang isuot kasi very chunky for him. Di naman daw siya sanay. But, yan, dalawa talaga yan. And then, we have here mga gold balls and pearls na ring. This one is also from Modella. Okay, so let's run through the rings one by one if maalala ko ha. Sobrang dami nang nagbago sa mga rings na ito dahil marami na rin ako napatunaw at saka napa-reset. But this one is one of the newest one galing sa Prague if naalala nyo with the garnet stone, 14K gold. Ito naman, merong isang nag-post sa Instagram na nagla-let go siya ng mga jewelry niya kasi she needs it for medical expense. So nakakuha ko ng 3 piraso doon. Ang dami, sobrang ganda ng collection niya. Ang dami kong gusto. Actually, itong isa, hindi na dapat to kasama pero naisama pa. 2 lang yung kaya ng budget ko doon time na yun. Pero she gave me a discount para kunin ko yung 3. Yeah, nakuha ko din. And at least naka-help pa ako. So, it's this one. Sobrang ganda. Princess something ang tawag because it has colored gems na ganyan. This one, medyo bago lang din. Pre-order to from Bag Full of Glitter. It's so pretty with diamonds na ganyan. This one is a skinny dome ring. I think I got this from Tallinn Jewelry. Itong matabang dome ring. Hindi ko maalala kung saan galing. This one, I think nakuha ko to sa isang live din sa TikTok. Ang ganda niya, pero nung dumating sa akin, sobrang gaan and sobrang nipis. So, eventually, papatunaw ko na rin to. This one is one of that thing na nabili ko from the Pre-Loved. Kasama nito. Tsaka ito yung isa. Toi et moi na ring. Sobrang ganda. Tagal ko na yung gustong bumili ng ganun. So, sobrang happy ko na nakascore ako from her Pre-Loved. And then, this is my moissanite ring. It's so beautiful that I also got from Prague. Ay, ang ganda. Sobrang happy ko sa collection ko ngayon. This is a croissant ring na pinakustomize ko rin. Kita ko lang sa Pinterest and then pinagawa ko. Matagal na to eh. Sa Artifact Gold na Tallinn Jewelry na nga ngayon. This one, I got from Adornos Jewelry. Ito, nabili ko rin to sa isang live selling sa TikTok. Pero, ang nipis din niya. And, UP-UP na siya. Ginamit ko siya as everyday jewelry, UP-UP na. So, this is also soon gonna be to now and ipapaset ko ng iba. I also have this signet ring with diamonds from Adornos Jewelry. And then, diamond ring from
Alam niyo na. Bag full of glitter. This one is a gift from Jewelry Rosabelle. She gifted me this one. It has my birthstone. And this one, kaso nasad ako. Ayan o. Birthstone ko nawala. Ito, birthstone to ni Miguel. My late baby boy. So, nasad ako kasi sobrang ganda nito. Like, sinusuot ko to together with one of my rings na basta yung mga may bato na ganyan. Kasi nakashoot siyang ganun. So, nasad ako kasi nawala ko siya. Alam mo, sobrang dami ko na talagang nawalang mga bato and alahas in general. This one is gifted also to me. A ring siya with tatlong diamonds by sister company ng Bag Full of Glitter. Hindi ko mahanap kung saan to galing. Pero basta, available din to sa Bag Full of Glitter kasi diamond. Parang meron lang silang another store na medyo mas mga affordable version or mga mas maliliit na bato, mga dainty pieces. Makikita nyo rin siguro yun pagka finalo nyo si Bag Full. Si Bag Full, yung medyo mas malalaking bato na. Anyways, nakita ko rin while I was looking for it, yung sabi ko, itong ring na to, hindi pala to galing kay Jewelry Rosabelle. It's from DP Jewelry. But itong ang isa, yung nawala is from Jewelry Rosabelle. Ayan. And then, this one is one of my very first things or jewelry na mabigat na nabili ko from the Gold Souk when I was in Dubai. It's so pretty and it looks very classy. Tsaka makapal siya. Mabigat siya. And then I have Eternity ring. This one naman ay pinagawa ko sa white pouch jewelry. I discovered them dahil kay Trisha Goson. Tama nga ba yung pangalan niya? Doon ata siya nagpagawa ng kanyang mga wedding bands nila. And then this is also fairly new from Bag Full of Glitter. Pure diamonds din siya. Ito, pina-customize ko ito, tsaka ito together last year as my summer rings. As usual, mga nakita ko lang sa Pinterest, tapos pinapagaya ko lang. So, instead of me buying fancy jewelry na ganito, pinapagawa ko siya as gold. Tapos kapag hindi ko naman nagusto, pwede ko siya ipatunaw. Nagpapatunaw ako sa Talin Jewelry. You can send your gold pieces or jewelry to them, even diamonds. Tapos, ipaset mo ng bagong design or ganyan, they can do it. So, doon ako nagpapagawa ng tunaw-tunaw and all. So, sometimes naman, meron akong order. Tapos, sabihin ko, pwede nyo bang idagdag tong gold ko dito? Kasi may mga sira akong gold or hindi ko na bet. Papadala ko sa kanila, isasama nila dun sa order ko para lesser yung babayaran ko sa gold or mas makapal yung magiging jewelry ko. Ganun. So, it depends. You can easily discuss your design or whatever you want from them. Si Adornos kasi, hindi sila nagaganon. Pwede kayong magpa-customize pero walang tunaw-tunaw, walang reset kasi medyo hindi daw nila kaya or hassle ata. But si Talin, yeah, they do that. So, yan. Ito ay parang waves with some diamonds. Ganon. Ganon yung atake niya. So, yan yung aking summer jewelry last year. Okay, patapos na tayo. Dito na tayo sa baba, yung maninipis. This one is just new also. Sobrang cute from May Perla. So, alam niyo na. Modella Filipina. And then, this is one of my most favorite na bigay din sa akin ni Adornos. It's a skinny ring. Dalawa to. Nawala ko na din yung isa. But, you know, I love Adornos jewelry. It's because sila ang kauna-unahang nag-reach out sa akin na they wanna give me real gold jewelry. Bagong-bago pa lang ako nun sa vlogging. Sobrang nahiya ako kasi alam kong mahal. Kaya bumili rin ako. And then yun, lagi na ako bumibili sa kanila. And then lagi din nila akong binibigyan. Kakatuwa. Tapos yun, pati Kumares binibigyan nila. Once nagpa-giveaway din sila ng half eternity diamond ring sa Kumares. Marami na rin silang nabigay. Nakakatuwa. Si Modella naman, na-discover ko sila ng pandemic kasi nga namimili-mili ako. Naghahanap ako ng gusto kong bilhin. So, bumili ako sa kanila. And then tuwan-tuwa ako. And then parang pinost ko, marami din atang bumili. Natuwa sila sa akin. So, lagi na nila akong pinapadalhan. And then, eventually, this year, we already have a contract na 1-year contract talaga, na working contract. So, nakakatuwa kasi customers talaga ako that eventually, syempre, bili ako ng bili sa kanila. I'm so happy na because you guys are supporting whatever yung mga pinopost ko, nakikita nila yon and then, in return, binibigyan nila akong trabaho or libreng jewelry. Yeah, thank you so much sa inyo. But, most of these, binili ko naman talaga. And then, madami na rin silang nabigay sa akin. Pero mostly, binili ko talaga with my hard-earned money. Ito, bigay ito sa akin ni Adornos Jewelry. Yung zigzag ring. Yung unang bubble ring ba yung nabinigay na sa akin na wala ko din. Tapos pinalta nila. Ano ba yan? But zigzag ring, bubble ring, yan. All of these are from Adornos. Ito ding pinky signet ring from Adornos Jewelry. This one naman, pinakustomize ko to from Marcy's Jewelry. Galing to sa aking big hoop earrings na dahil nga ginaya ko lang din kay Maggie Wilson. So, suot-suot ko siya. Ginagaya ko si Maggie na nakaganon ako sa dagat, ganyan. Lagi ko siyang suot. Pero hindi siya sa dagat nawala. Nawala ko siya sa mall. Nagsusukat-sukat kasi ako. Eventually, pagkita ko, isa na lang. Binalikan ko yung fitting room, wala na. So, isa na lang siya. And sobrang
sobrang sakit sa akin nun kasi medyo bago-bago pa lang, nag-start pa lang ako, tapos nawala. Ang sad ko talaga. Anyways, may isang natira, binalik ko sa kanila, pinatunaw ko. Ay, sabi ko kung they can make it into earring na lang para hindi masayang. So, hanap ulit ako sa Pinterest ng style and this is the design that I chose. O, diba? Walang nasasayang. Walang nasasayang pero ang dami nawala. So, those are the rings. O, diba? Dumilim na. Pakita ko na rin sa inyo to. Bilang andito siya sa malapit sa akin. But I have gold coins and gold bars na mini from Palawan Gold. So, happy kasi may ganito na rin ako sa akin collection. 24K gold na bar. So, anytime pwede ko rin ito ipatunaw if gusto ko siyang ipaset into alahas. Pero wala akong planong ganun. Gusto ko lang siya na ganyan lang siya. I had a work with Palawan Gold to promote it. Pero syempre, as me being magupok, bumili rin ako for myself. Bumili rin si Nini for herself because I really liked it. Minsan naman kasi kapag nag-inquire pa lang sa akin, natutuwa ako. Ako na rin mismo ang unang customer para mas madali ko ngang magawa yung content or mas authentic kasi sarili ko naman talagang ginusto or binili or na-experience. So, usually, ganun naman. Gustong-gusto kong bumili sana nung medyo mas malaki at mas makapal na 20 grams pero hindi pa kaya. Pero sana pala binili ko na dahil this year, grabe, sobrang taas talaga ng gold. Hanggang December, pataas pa rin ng pataas. Pati pala si Mama Ace, yung manager ko, bumili din siya kasabay ko. So, ako, si Mama Ace, siya si Nini, nabudol kami last year when I promoted this. So, I got isang 1 gram na coin, isang 2 grams, parang bar na ang tawag, and then itong 3 grams. So, 1, 2, 3 grams. Ayan, 24K gold from Palawan Gold. Tapos nakalagay siya sa ganyan, kaya maganda siya ipang gift. And then inside, nandyan yung resibo, tsaka yung details and everything. Tingnan mo, oh my God, last year it was only 24K to ha. 5-6 lang last year ang 24K gold per gram. Ngayon, umaabot na daw ng 7,000 per gram, yung 24K gold. My God, imagine. Kaya buti na lang nakabili na talaga ako. Ang goal ko pa nga sana, sabi ko sana this year, bibili ako ng 20 grams na. Pero parang hindi ko kaya. We'll see, we'll see. May isang buwan pa bago mag-December. But sabi ko sana every year, ganun nga. If you're looking to buy gold, buy it now na. As in now na. Huwag nang patagalin pa. Okay, pasadahan na rin natin tong aking necklace. Ito, sobrang dami nang nagbago sa necklace collection ko kasi dami ko na nga mga naputol na buhol na pinatunaw and all. But di ko na maalala to lahat-lahat, guys. I'm very sorry. This is the very first one. This was a gift by Marcy's Jewelry when my pops passed away. It's a locket that says Pops. Ayan. Gift niya sa akin tong locket na to. Wala pa ako na ilalagay sa loob, to be honest. But lagi ko siyang suot-suot. And dito ko siya sa necklace ko na to na chain nilagay. Ayan. This one is 18 inches. Pero hindi ko na maalala saan galing. Itong suot-suot ko, this one is 16 inches. So, favorite ko yung mga 18, 16, tsaka 14 na nilalayer. This one, ito kasi manipis to, so hindi ko pwedeng suotin everyday. Ito dumating to with certificate and QR code. Kasi galing ata tong Japan. It's 18K gold and it's from Gold and Jewel by MZ sa Facebook. Pinadala niya sa akin to. Oh, ang ganda. Sobrang nipis yung necklace kaya hindi ko siya masuot everyday. But it comes with pendant na evil eye tapos may dangling na charm na ganun. So nice. So dainty. It's so pretty. And then this one is also very, very pretty from Azakar Jewelry naman. Ang ganda niya kasi ganyan siya. Kaya pag suot-suot mo, para siyang very shiny dahil parang kumikislap-kislap. Tapos ganyan yung atake niya. O ganito. Kita nyo ba? Kita nyo? Yan. So, ganyan yung dulo. It's so pretty. Pero na-adjust siya. Pwedeng isang buong necklace na ganyan. Pero pwede ding may arte na parang rosary na ganyan, no? Because na-adjust nga. Did you get it? Sana na-gets nyo yung point ko. But it's so pretty. It's so dainty nga lang din. Pero it's very nice as a very dainty neck piece kapag ka-formal events. I love this one so much. Again, yung mga hindi ko na maalala ko saan galing, hindi ko na ipapakita. But nakita nyo na kanina tong suot-suot ko since birth. Pag nakita mo yung mga baby pictures ko, yan, hanggang dito ang haba. Suot-suot ko na agad. Lahat kami magkakapatid. May ganun nung pinanganak sa Saudi kasi kami pinanganak. I mean, lahat kaming matatanda. Ate ko, kuya ko, and me. Ito, 14 inches. Ito lang nag-iisa kong 14 inches. Ito yung pina-customize ko sa Adornos nung sinabi nila na bibigyan nila ako ng alahas. Sabi ko, papagawa na lang din ako para makabawi. So, it's this one. Medyo makapal to Itong chain na to. Isa to sa mga una din na makakapal na nabili ko. Nakinaya ko na. It has my initials, Z and M. Sa 14 inches. Parang choker na siya sa akin. This one is so pretty also. It was gifted to me naman by Bag Full of Glitter. Ito lang ang nag-iisa-isang
white gold sa collection ko. Ay, hindi. Dalawa na kasi binigyan nila ako ng another one. Papakita ko sa inyo later. But this pretty and very dainty diamond necklace as well from Bagful. Halos lahat naman pala ng diamond pieces ko galing kay Bagful. Yan, mga white gold. Kaya ang ganda. Sila na lang ang pinagpe-pair ko. This one, I ordered this randomly sa Facebook also. Ito ang pinakamahaba ko. I think this one is 23 inches ata. Kahit sa ulo ni DTB, kasya siya ng di ganun. So, gustong-gusto ko siya na sinastock as well. And yung pendant niya is sobrang gaan lang. Mukhang makapal pero sobrang gaan lang if nagiginig nyo. Pero two sides siya. Isang si Jesus, tsaka sa kabila, si Mama Mary and Baby Jesus. Super love this necklace also because makapal. My paperclip necklace, 16 inches. This one is from Marcy's Jewelry. This one is one of my everyday necklaces during the pandemic. Nandito na tayo lagi sa bahay. Sobrang pretty din niya. May mga bilog-bilog na ganyan na bola-bola. From Artifact Gold. Gusto ko yung mga sinastock sila dati pero ngayon medyo tinatamad na ako. So, pa isa-isa na lang sinusuot ko. Ito namang flat chain. Yan. Also from Artifact Gold. Ito naman, this whole necklace. Got this from my very first salary when I was in Dubai. It's made of Murano glass from Italy. So, binili ko to sa Dubai for everyone. All the women in my family at the time. So, si Mami, si Ate, si Trian, tsaka ako. Meron siyang mga gold, shining, shimmering specks inside the glass. Sakto kasi, Valentine's yun. So, Valentine's gift ko sa kanila. And then, yun nga yung first sahod ko. Si Kenz pa lang yung baby nun eh. Tapos, si Kenz, binilhan ko nung exact same necklace with pendant na ito. Yung kagaya nung suot ko nung baby ako. So, pareho kaming may ganito. Well, si Kaya, binilhan ko na rin eventually. Ito, in-order ko rin tong pendant na to from Marcy's Jewelry. Flat lang din siya. Na ganyan, walang ganap. This one was gifted by Marcy's Jewelry. Pendant lang. Pinadala niya sa akin. As a way of saying thank you daw kasi lagi ko daw silang pinopromote. Never daw silang nagpapadala kahit kanino. Si Maggie Wilson din, pinadalhan daw niya once kasi nga lagi din silang binabanggit, minimension. Tapos ako, pinadalhan din daw niya kasi as a way of saying thank you. Pero never daw siya nagpapadala. Kaya sobrang kilig na kilig ako. Ito yung binigay niya. Tapos, yun nga, nung nawala si Pops, she sent me this one as well. Sobrang sweet. This one naman is from Jewelry Rosabel as well. Meron siyang letter M for Miguel and then yung kanyang birthstone. Kasama nung ring na binigay niya sa akin ng birthstone naming dalawa. Wow, ang galing. Halos naaalala ko lahat in fairness. Itong letter K, hindi ko na maalala. But this one is gifted to me. Letter K na may ganyan. Natutuwa ako na yung iba letter K talaga yung binigay kasi at least mapapamana ko siya sa mga pamangkin ko dahil lahat sila ay K din. Ako naman kasi yung K, nickname ko lang as Scoop. Pero yung dalawang pamangkin ko, letter K sila pareho. This mermaid tail that I always wear every summer. Binili ko to, pinasabay ko to sa Gold Souk as well. Sa Artifact Gold, tapos sa Saudi. Yan. Very nice, very mabigat, and very siksikligdig ang gold niya. Hindi siya maiko-compare dun sa mga pre-order ngayon. Ibang-iba. Kasi umorder ako binigyan ko yung friend ko. Ibang-iba. Hindi daw talaga kayang gayahin. But this one, yun nga, galing siya sa Saudi. Gold Souk. This one, ito yung baby necklace ko. Yan yung chain. Suot ko since bata ako. And then, meron ako isang necklace dito na putol-putol. So, papatunaw na natin yun soon. I also have pala more pendants pa here. This one I also got from a live selling. And then, ito. Oh no, ang dumi. Kailangan ko nang maglinis ng mga jewelry. Grabe, ang dumi na. Ito, pina-customize ko kay Marcy's Jewelry also. With my birth year, 1987. Sobrang ganda nito na ganyan. Bar. Ganon. Tapos ito, kay DTB, na ito nakalagay. Ay, asan yung isang pendant ni DTB? Baka nandun sa box. But this one I got for DTB, itong necklace na to, sa Artifact Gold. Medyo may kakapalan. Gift ko sa kanya one time kasi wala talaga siyang gift na kahit anong gusto. Pero pag bumibili ako ng alahas para sa self ko, hindi niya ako napapagalitan. So I figured if bili ko siya, hindi siya magagalit. Ayun, in fairness, natuwa naman siya. Kaso nakakalimutan niya laging isuot. Dati daw kasi meron siyang ganito, pero nanakaw sa loob ng house niya. So yan, natuwa siya. And then, this is the pendant that we got when we were in Prague as well with the
Hindi ko maalala yung bato. Ba't kagaya nung sa ring ko? Yung color green na bato, na gem. Hindi ko maalala. Ano ba yan? O basta, alam niyo na yan kung pinanood niyo yung vlog ko. So, that's his. Pero technically, kaya ako sinabing ito bilhin niya kasi gusto kong humiram. That is his necklace. Okay, tapos na tayo sa mga necklace ba? Rundown na lang ulit ng mga perlas ko. All of these are from Modella. Itong pangninang ko na pearls. Sobrang ganda. Ito kakapadala lang nila sa akin kasi pinalta nila. One of my favorite design na they gave me is yung lagi kong gamit-gamit pag mga summer ganaps. Nakikita nyo ito madalas. But kinuha nila sa akin and then pinalta nila ng gold-plated na. Yung mga gold na charms na nakasabit na ganyan. Sobrang ganda. Yung dati kasi, mga random na charms lang daw na kulay gold. Ngayon, gold-plated na and ayun nga, kakadating lang nito. So, sobrang happy ko because my next trip will be tropical. So, madadala na ulit natin yan. And then, yun nga, sinasabi ko sa inyo, I have 1-year contract with Modella. So, every month, meron silang pinapadala sa akin. Tapos, most of them, after kong magamit, hindi ko sila makikip lahat kasi sobrang dami talaga. Binibigay ko sa family ko, sa friends ko, ganyan, sa mga kapatid ko. Buti na nga lang ulit, marami akong letter K sa pamilya and sa friend. Nakakapag-share ako. Ito yung sinabi ko sa inyo na binili ko sa kanila the very first time, kaya nila ako naging customer. Pearl with letter K na initial. So, ito yung binili ko and then nagtuloy-tuloy na from there ang aming relationship. And then, I also have, ito, super nice din ito. Meron din siyang mga kabibe. So pretty. Tsaka ito. Super love ko din tong ganito. Nakakatuwa kasi every time you will order from Modella, sobrang ganda ng packaging. Kaya ang perfect pang gift. Lalo sa mga mommies, titas, lolas. Yung lola ni Don lagi din namin binibigyan kasi mahilig sa alahas. It will come with a very nice velvet lalagyan. Tapos may kasama pang certificate of authenticity. Nakalagay dito what pearl type they're using, what size of pearl. Freshwater pearl size is 5mm. The color is creamy white. The shape is round. So it depends. Tingnan mo to nung August 5, 2021 pa. Hindi ko alam kung alin to. So, siguro ito yung binili ko. Tapos lahat talaga ng bilhin mo, palaging merong certificate of authenticity. So, something really nice to give. Itong suot ko, kaka-promote ko lang din ito lately for my November postings. And then I also have so many, yung mga stocks ko. Actually, nabawasan na to kasi some nga I share sa aking ate, sa friends ko, ganyan. Yan, nakalagay siya sa pouch na ganito. If bibili ka ng set. So pretty. Really pretty ng packaging. Meron pa akong ganito. Ito yung kauna-unahan na gift niya sa akin. Tapos, real 14K gold nga daw yung mga gold dyan and then pearls. Usually kasi pearls lang. And then if may hardware, regular hardware lang. Pero ito sabi niya, she wants to give me daw a set na real gold. Sinan niya yan sa akin. Tingnan mo, kailan pa to? August 17, 2021 din. It's 3mm creamy white oblong shape fresh water. Diba? So nice. And then, this one is the one that I promoted. It's a set. Necklace, bracelet, tas ito. Itong dalawa hindi ko na tinanggal after kong mag-shoot. But ito yung one of the bago na sinend nila for this month. I also have this one from the past 2 months ago ata to, 3 months ago. Meron ding simple lang. Kinikip ko yung mga alam kong magugustuhan ko or magagamit ko pa ng matagal, ganyan. Oh my God, matatapos na tayo. Ito pala yung sabi ko sa inyo na another diamond necklace ko from Bag Full of Glitter. They also gifted this to me. Well, hindi pala to gift. Meron akong work for them. May collab kami, ito yung bayad. Syempre, hindi ako tatanggi, no? Dahil diamond necklace ba naman? It's so pretty. And ito, parang carabiner, nabubuksan siya. Ganda. Very, very dainty. And, ganda. And then, meron pa pala ako nito. Oh my God. Ito ay isa sa mga binili ko rin sa Dubai. Yan. Yung Cartier bracelet. Emerald. Charot. Nung hindi pa uso yung ganito na hindi Cartier. Sa Dubai, that was 2015 kasi. Hindi siya naka-display. Bawal nilang i-display kasi mahuhuli sila. Pero sila yung mga jewelry store sa mall. So, word of mouth lang. May friend ako na nagsabi na doon siya nakabili. And then, nakabili ako. Sobrang mura pa noon. Tapos, ang kapal. Ang bigat pa nito. Ate ko din nagpabili sa akin nung time na yon. So, gamit-gamit pa rin niya ako. Ang tagal ko na itong hindi ginagamit. Kasi iniisip ko, ipapatunaw ko na, ipapaset ko na sa ibang bagay. But, minsan, parang ayoko din. So, we'll see. Pero, tinatabi ko lang siya kasi this one is really heavy and I really love this one. Ayan, may kasama siyang screwdriver na ganyan. Kinikip ko lang. Baka soon ipatunaw ko na rin. Ipaset ko na rin sa iba. Alam mo, dumilim na. Nakakaloka. 5 na pala. Haba na talaga nito. Anyway, last na. The bracelets. Ito, hinuli ko kasi masakit to sa damdamin ko dahil
If you are also following me sa mga social media account ko, you know na nawala ko ang tennis bracelet ko. Isa yun sa pangarap kong bracelet. So, kung fina-follow niyo yung mga jewelry vlogs ko from before, lagi ko binabanggit na pangarap kong bumili ng tennis bracelet. And then, finally, nakabili ako from Bag Full of Glitter. And then, this year, sinuot ko siya. Kasi ang tagal ko din na siyang hindi nasusuot, nakatago lang. Kinikip ko lang siya for special occasions, ganyan. Sinuot ko siya. Nawala. Pero ba't naman kasi sinuot ko sa dagat, diba? Nakalimutan ko kasi tanggalin. Suot-suot ko kasi siya everyday. And then, nakalimutan ko siyang tanggalin nung mag-swimming kami sa dagat. Tapos, tumama siya dun sa canoe. And then, nawala na. So, anyway, yun. I'm sad. Gusto kong bumili ng bago. Parang few weeks before that, nag-message pa naman sa akin si Bag Full of Glitter kasi tinatag ko nga sila na suot ko. Sabi nila, buti na lang talaga nakabili ka niyan, sis, nung hindi pa sobrang mahal. Ngayon kasi ang mahal na. Tapos nawala ko. So, kung bibili man ako ngayon, ang mahal na. That was 3 carats eh. Sabi ko pa naman in the future, bibili ako ng 5 carats. Ay, baka 3 carats na lang ulit ang mabili ko ngayon kasi hindi ko na-deserve ng 5. Anyways, okay, here's our bracelet stash. Konti lang naman ang bracelet ko. But let's begin with this. This is an anklet actually. Kalimutan ko na kung saan ko binili. At buhol-buhol siya. Nakakainis. Patunaw ko na siguro to. Hindi ko naman ginagamit. Pero ang cute-cute niya, tsaka ang ganda-ganda niya sa paa pag suot. So, it has hope. Tapos, merong isang perasong diamond. Ganyan siya. Ang ganda niya. Ang sexy niya sa paa. But, hindi ko na siya ginagamit. This one, may isa pa pala ako nawala. Ang dami ko talaga nawala. Na hindi alam ni DTV. Naisanglaan na namin ni ate. Anyways, yung tennis bracelet ko, malaki yon. So, pinadala ko kay Talin Jewelry. Sabi ko, pakibawasan ng mga diamonds. Mga 5 diamond yun na bawas. Para sakto na sa akin. And then, yung 5 diamonds, pinaset ko siya sa new bracelet. Nawala na yung bracelet na yun. Naisanglaan na namin ni ate. Saan ko nga ba nawala yun? Sa London ko ata nawala. Saan ko nga ba nawala yun? Hindi ko na nga maalala ngayon kung ano tsura ng bracelet na yun eh. Tingnan mo, nawala na silang lahat. Wala nang natira. Naisanglaan na namin ni ate. Pinatanggal ko yung 5 diamonds na yun dun sa tennis bracelet ko. Nawala yung bracelet na bago na may 5 diamonds. Sa sumunod na yung, nagtampo siguro yun. Sabi, binawasan mo ako dahil dyan di mo ako deserve. Ginawa pa ng kwento yung kaburaraan. Naisanglaan na namin ni ate. But oo nga, ngayon ko lang nag-realize, totally na silang lahat nawala. Kalimutan na natin yun, okay? Anyway, sabi ko nga, kung sino man ang makapulot nun, sana kailangan niya, kaya ako nawalan kasi mapupulot siya ng somebody who needs it. Yun na lang ang iniisip ko. Tsaka hindi naman ako nagpanic, tsaka na-hurt nung nawala. Na-hurt ako, of course. Mas nagpanic lahat ng kasama ko, si kuya, si Don, ate ko nga, panic. Kapatid ko si Atake. Pero ako parang chill na lang, ang gagawin ko, nawala na nga. Tapos sila ay nilang tumigil maghanap. Ako wala na, give up na ako. Sabi ko na lang, kinuha siguro siya ng universe sa akin kasi dadalhin siya sa ibang mas may kailangan. Along with that, bracelet na pinagawa ko nga out of that 5 bato, ito din pala pinagawa ko. Meron ako isang singsing na may kapirasong baget diamond. Nung mga panahon na hindi pa kaya ng budget ko yung maraming ganyan-ganyan kaliliit lang, mga dainty. So yung ring na yon, medyo maluwag siya sa akin eh. So ayoko na. Sabi ko, yung baguette na diamond. Naghanap na lang ako ng design. And then, ito yung nakita ko. Hindi naman halata na may diamond siya. Pero, cute lang niya. Kakaiba lang na anik-anik na bracelet. So, yan. Pinabagong set ko yan sa Talin Jewelry. This one is not real gold. Ay, hindi. It's real gold pala. Pero, it's just 11K yata or 10K gold from Modelas Jewelry. Hindi ako sure ngayon kung tumatanggap pa sila ng 14K gold. But 18 gold pataas sa mga tinatanggap sa sanglaan. And for example, yung alahas mo is gold with diamonds. Ang kinakalculate nila yung gold content lang. Wala silang pakialam sa diamonds. Kaya minsan, pag magsasangla ka, tas alam mong mahal yung item na yun kasi nga may diamond, parang masashock ka na, ba't ganyan lang yung presyo nyo? Ang mahal niyan. That is because yung gold content lang. Kaya kung mag-i-invest ka, I suggest to you na mag-invest ka sa gold rather than diamonds talaga. Yung diamonds, parang luho na lang talaga siya. So ako, eventually na lang ako nag-start bumili ng mga diamonds. Pero nagsimula talaga ako sa gold. Ito, hindi ko maalala kung saan to galing. Pero alam kong hindi to real gold, hindi rin siya real diamond. But tennis bracelet, ayan, may tennis bracelet pa pala ako na gold. Gold-plated siguro to. Hindi ko maalala kung saan galing, but nandito lang siya. This is also one of the bracelets that I got when I was in Dubai from the Gold Souk. Meron siyang charm na ganyan. Yung isang bracelet na binili ko din doon, nawala ko din. Kasabayan nito. This one I got from, nakalimutan ko kung saan, pero online din. Nung pandemic, yung mga nadadaan-daanan ko na nagpo-post. Alam mo yung sikat siya na store, kaya mahal. Wala pa ako masyadong alam noon, so binibili ko ang mahal-mahal. Pero, mabibili mo naman sa other stores ng mas mura kasi maliit lang naman siya, manipis. May diamond siya, yung trimming ng heart.
tapos pearl, and then gold. Mga everyday jewelry ko, yan, bili ako ng bili nung pandemic. Nasa bahay lang naman. And then, I have this that I got from Sanglaan. Bumili yung kapatid ni DTV nung nasa Nueva Ecija kami. Nagpunta siya sa Sanglaan, tapos yung mga subasta ba yung tawag doon. Like ko yung nakikita, kaya gusto ko ding ma-experience. Ayun, yung mga naka-display doon sa Sanglaan na mga hindi na natubos. Ganun napunta yung mga alahas ko dati. Na isang laan na namin ni ate. Hindi ko natubos. Ayun, bumili ako. Ayan, cute lang na dainty. Papatunaw ko na ginto. Kasi ang luwag. Gusto ko lang kasing bumili. Ito lang yung kanatuwaan ko. But, manipis lang din siya. From Nueva Ecija. Si DTV nakabili doon ng, yun nga hinahanap kong pendant kanina na face ni Jesus na makapal, mabigat. Nandun siguro sa box. This one was gifted to me by Adorno's Jewelry also. Gustong gusto ko to, kaso lang, ang pangit ng lock. Papalitan ko kaya sa kanila. Kamatch nitong aking diamond na red line. Itong mga nagtatanong saan galing yung aking red string is from Redline Paris. And it just has one piece of diamond. Tapos, real gold din yung kanya mga hardware na ganyan. And ang maganda kasi dito is, whenever you're in the store, pwede mong papalitan yung string. Plus, the string is really strong. Like, wala pa daw silang nababalitaan ever na naputulan itong string na to kahit hilahin mo. Unless masaktan ka na talagang levels para maputol. Meron silang line na pang baby. And then, yung iba na clients nila is suot-suot yun hanggang baby. Hanggang sa nung malaki na sila, pinapapalitan lang nila ng string kasi hindi na nga kasha. And then, suot talaga nila for years since they were babies. Ganun, nakakatuwa. Ever since binili ko to sa Paris 2023, hindi ko pa siya tinatanggal. Anyways, you know, this one matches that kasi may isang tuldok na diamond lang din siya. Ang ganda sana. Very dainty, oh. Diba? Kaso lang yung lock niya kasi ganito, hook. Minsan sumasabit-sabit. Marami kasi akong ginagawa sa buhay. So, sumasabit siya. Lumalaki. Tapos pag lumaki, nahuhulog. Nakikita ko na lang sa sahig. Kaya hindi ko na siya sinusuot kasi tatakot ako mawala siya. Alam mo, buti na lang pala ginawa ko tong video na to. Nakita ko yung mga kailangan kong pabaltan, kailangan kong linisin, and kailangan kong ipatunaw. Last na! This one. I also got this during the pandemic as my everyday jewelry. I think I got this as a budol. Nabudol ako dito eh. Napakamahal ko to nabili. Alala ko, hindi ko makakalimutan. 19,000 ko binili to. Nung pandemic, ano na, pangalan nung jewelry store na yun, sikat yun sa Instagram kasi nabudol ako. Hay, naku, nakakaloka. Anyway, hindi ko na maalala kung sino sila kasi in-unfollow ko sa inis ko. Nabudol ako ng mga certificate, ganyan. Sila yung mga nasa mall eh. Anyway, I just have this silver bracelet here. Nabigay sa akin ni Pops. Randomly lang, he got this daw sa mall. Dati pa to eh. Kinikip ko kasi hindi naman mahilig magbigay ng mga ganto-ganto. Pero binigyan niya ako ng silver bracelet. So kahit na, ano na siya, kupas-kupas, I think this is one of my most precious jewelry in my collection. This one naman, I got this when I was in Italy. My very first time in Italy. Ayan, wala lang. Kaya ako kinip kasi Murano glass din to, kapartner nito. Binilang ko yan lahat ng mga kapatid ko. So, kaya kinikip ko siya. So there, finish na! Yay! Nairaos ko ang 2025 updated jewelry collection. I don't know when I can manage to do this again. Baka sa 2035 na ulit. Charot. But, I'm glad nagawa natin to. I don't know how long this video will be, but anyways, I hope you guys enjoyed this and I hope na ipakita ko sa inyo ang aking jewelry the way you wanted to see it. I'll try to lista sa description box ang kanilang mga Instagram. And again, since this is Vlogmas already, you know the drill. All of our December income sa YouTube from watching these videos for my monetization will go directly to, di ko pa alam actually. At today kasi, it's only November 17. So as of today, hindi pa ako nakaka-decide kung saan natin i-donate. But as usual, we will donate our whole December sweldo sa YouTube sa mapipili nating foundation or charity or kung sino man na pwede nating matulungan. So, I humbly ask you to not skip the ads. Sa dulo ko talaga sinabi. Dapat kanina ko sinabi, di ba? Pero kung sakaling nag-skip ka, sa mga susunod na araw, please do not skip the ads. If you can, if kaya nyo rin mag-like and mag-comment, please do. Well, kailangan nyo palang mag-comment kasi sobrang lutang na lutang kasi ito yung first episode. Anyway, as usual, buong Vlogmas meron din tayong giveaways. If you want to join the giveaway, make sure you're following me in all of my socials, Facebook, TikTok, YouTube, Kuku Vlogs, and Instagram, ZFIPM. And then comment in the description box the word Murano. Pag wala yung Murano, hindi ka makakasali. And yung inyong Instagram account. Kasi sa Instagram ako mag-reach out pag nanalo ka. So there, thank you so much for watching Vlogmas Day 1. I will see you in 2 days.